Tingnan po natin, at bigyan natin ng komentaryo itong, interview. Na-interview din namin 'to si Kong Erice at marami siyang sinabi na talaga namang itong nangyaring nakawan, ngayon lang nangyari. Sa katunayan, pati yung ilalagay mo, yung pag-iyak nung kanilang testigo ay gusto pang ilagay sa record, ngayon lang nangyari. Maraming kakaiba 'tong gobyerno na ito. Pero eto, meron siyang ibinulgar, pakinggan po natin. Ang sinasabi po ni Justice Secretary Frederick Vida na wala na po sa custody ng Czech Republic itong si Zaldico. Hindi rin daw po sigurado kung nasaan ngayon ang exact location po niya. Ano pong reaction niyo dito? Hindi ko po alam kung ano pong ginagawa ni Secretary Bida sa Czech Republic. Sapagkat ang pangunahing may tungkulin para malaman kung ano yung kalagayan ng sino mang Pilipino, yung konsulado ng ating bansa sa Czech Republic. Meron naman po yan. At kung may ganyang kontrobersiya, siguro po ang dapat na unang ginawa ng ating Pangulo bago nag-announce ay pina-check niya yung mga detalye sa consulate. Sila yung may... Yun, 'di ba sinasabi meron naman tayong, representante diyaan sa Czech Republic, pupuwede namang tinanong na lang. Hindi ko alam kung itong ating DOJ secretary o itong DOJ ay gustong mamasyal. Pero sabi nga ni Claire, hindi naman sila diyan nagpunta para mag-KTV. Hindi naman sila nagpunta diyan para mag-cocaine. Hindi naman sila nagpunta diyan para mamasyal. Nagpunta sila diyan sa trabaho. Kaya lang ayaw nga sagutin ni Claire kung magkano ang nagastos. Pero sa madaling salita, malaki ginastos niyan. Okay? Hindi naman kailangan. Sa madaling salita, unnecessary. Sa ating mahirap na bansa, katulad ng Pilipinas, na tinamaan pa ng krisis, mahirap na nga, may krisis na, mamamasyal pa kayo dyan. Or kahit masabihin nating trabaho, kung pwede namang makatipid, bakit hindi ginawa? Hindi natin maintindihan bakit pa sila pumunta ron. Parang pamilya yan eh. Hirap na yung pamilya. Nagkrisis pa. Yung tatay, nag-ibang bansa pa. Pwede naman niyang gawing inyong trabaho dito sa nagpamasahe pa siya doon. Wala na nga makain yung pamilya, namasahe pa siya ron. Pwedeng gawin naman. Itatawag na lang, meron namang partner sa ibang bansa. Nakuha niyo po, diyan pa lang ang laki ng palpak ni Bongbong Marcos. Mali na silang nag-announce, mali pa na pinapunta ron. Di nagmukha kayong tanga ron. Nagpunta kayo dyan para may uwi si Saldico, wala. Hindi ako simple lang eh. Bongbong, saan napunta yung confidential funds, intel funds, kung ano-anong funds ninyo? Hindi mukhang intelligence eh. Mukhang kabubuhan ang pondo nyo eh. Di ba? Ang laki-laki. Sabi nga nasa bilyon ang intel funds, confidential funds, at kung ano-anong funds pa na natatanggap ninyo. Palpak naman. Di ba? Ba't pa kayo nagpunta? Diplomatic relations, at sila rin may responsibilidad sa sino mang Pilipino na naririyan. Kaya nga, kakatuwa talaga yung presence ni DOJ Secretary Bida dyan sa Czech Republic. Bida-bida eh. Baka bida-bida yan si ano. No, pero nakita niyo itsura nitong secretary na to, medyo kakaiba nga eh. Ha? At kaya nga ng nabanggit, hanggang ngayon hindi natin alam yung mga detalye sa pangyayari na yan. So you feel like, kagaya ng sinasabi ng iba, wala pong proper coordination bago nagkaroon ng anunsyo muna noon ng Pangulo tungkol po dito sa kung nasan talaga yung custody nitong si Tama Zaldico? po. Oo. Tama po, parang panic mode pagka nababanggit na si Saldico. Dahil alam nyo, sa totoo lang po, kahit wala naman si Congressman Saldico, kung gusto lang nating malaman yung katotohanan tungkol dito sa pinakamalaking nakawan sa national budget at flood control, narito po yung mga major players sa ating bansa. Alam nyo, nagpetisyon ako sa Supreme. Ayan na to, di ba? Tama eh.
'Pag nababanggit siguro nabanggit si Saldico, "Oy, oy na ano 'no, na-stop do'n o na-check ng, immigration ang, passport ni Saldico at, 'di natin alam kung peke ito o walang, sapat na dokumento." So, hinold. Nabanggit yung Saldico. Parang nagpa-panic sila, yun yung sinasabi. Ay naku andiyan na si Saldico. O sige, 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 sige sabihin niyo mapapauwi na pero yun, eh, yun yung pero, 'di ba? I mean, saan ka nakakita na ang presidente ay mag-a-announce fake news? And this is not the first time, ha? Kahit anong lusot ang gawin niyo dito, wag po nating kakalimutan, si Bongbong Marcos ay fake news peddler. Kasi hindi naman isolated case 'yan. Hindi lang naman ngayon nangyari 'yan, eh. 'Di ba, sinabi niya 'yan sa KOJC, walang pumasok ni isang barel. 'Di tanungin mo yung best friend mo si Torre kung walang pumasok na barel. Tingnan ko sinong sinungaling sa inyong dalawa. Ang dami kaya naming ebidensya at hindi isang barel. Siguro 3,000 hanggang 5,000 baril 'yun kasi bawat isa may barel, yung iba nga dalawa pa. Naiintindihan? Kaya fake news 'to si Bongbong Marcos. At hindi siya nagsasawa na ulit-ulitin yung pagpe-fake news. Sa tingin ko nga may bumubulong diyan kay Bongbong Marcos, eh. Ito, kaya lagi ko sinasabi, Sandro, kung sino man yung bumubulong kay Bongbong Marcos, palitan mo na. Protect your father kasi mali ang ginagawang strategy nung bumubulong kay Bongbong Marcos. Ipinapahamak siya. Mali ang infong binubulong kay Bongbong Marcos. Patanggal mo. Palitan na kamo. Except kung ang bumubulong sa kanya yung nanay mo. Hindi mo pwedeng palitan yun. Nanay mo yun eh. O, di ba? Pero may bumubulong dyan ng mali. Pambihira, oh. Supreme Court at kinwestiyon ko yung presence ng unprogrammed appropriations sa national budget. Lumalabas po doon sa pagsusuri ng mga maestrado ng Korte Suprema, yung 2023, 2024 at 2025 national budget, talagang ginastos yung mga unprogrammed appropriations kahit na hindi pa naman napapatunayan na merong karampatang pondo ito. At nakalagay na sumiti po sa Korte Suprema yung katakot-takot na mga dokumento na nagpapatunay na na-release yung pondo ng mga unprogrammed appropriations na ang nakapirma lang ay si Secretary Mina Pangandaman ng DBM. Ito po ay dapat inaaprubahan ng Pangulo. At yung 2023 Oh, eto, maputol ko kayo. Naaalala nyo, doon sa matagal nang sumusubaybay sa atin, binakbakan natin to, itong si Pangandaman. Oh, ito yung sinasabi ngayon ni Erice. Nakikita nyo na, hindi po tayo fake news, tumutugma po lahat. 'Di ba? Ang kino-question ni Erice, yung unprogrammed funds na dapat ay ito ay pirmado ng presidente. Pero ang pumirma lang si Pangandaman at na-release kahit na wala pa namang paggagamitan. Yan po ang ini-explain ni Kong Erice. Sa madaling salita, nakakapagtaka bakit hindi ipatawag ng Blue Ribbon itong si Pangandaman at gisahin. Hindi sapat yung tatanungin mo lang na parang masama pa ang loob. Parang ang magtatanong ay si Lacson na parang ayaw ipatanong. O, 'di ba? Parang yung kay Madriaga na ipreresenta sa House at pero hindi mo matanong. Sa madaling salita, yan ang dapat iniimbestigahan. Alam niya ng susi. Alam ang na-release. Walang pirma ni Bongbong na-release. Ang duda ko dyan, hindi talaga sinadyang pumirma si Bongbong, pero may go signal ni Bongbong yan. O ikaw na lang, pumirma, okay na yan. Tapos i-release mo. Kami na bahala. Posibleng ganon. Kaya nga sabi ko, hindi natin titigilan yung Pangandaman na yan. O kita nyo, bumalik.
Hindi po puwede, na wala siyang alam. Kung wala siyang kasalanan dahil naipit siya sa sitwasyon, which I really don't believe. But for discussion purposes, kahit wala siyang kasalanan, may alam 'yan. At 2024 national budget po, wala pong approval ang Pangulo na ilabas. Mhm. At yung 2025 po, inalis na dun sa provision na kailangan pang pirmahan ng Pangulo. Kaya lahat po ng mga budget na yon, isa lang ang nagdesisyon sa pagpapalabas ni Secretary Mina Pangandaman. Ayun yung sinasabi natin. Nakita niyo na yung magic-magic. Nakita niyo na yung sabwatan. O yung galawan. Ito po ay hindi na question sa Senate Blue Ribbon Committee at Paano maku-question yan? Si Pinky ang nag-i-head ng Blue Ribbon. Yung tinasabi natin dapat ginisa yan. Kaya itong si Lacson, wala talagang plano yan. Hindi seryoso para malutas ang problema sa sa ghost projects. nakita ko po na may talagang pagtatakip sa investigasyon, whether in the ICI at whether in the Blue Ribbon Committee. Talaga pong ayaw malaman ng Pangulo ang katotohanan. Yan. Sabihin nyo DDS. Baka sabihin nyo na naman DDS, dilaw po yan. Tingnan nyo, dugo dumadaloy dyan. Kulay dilaw. Para nga may hepa. Joke lang po, Kong. Di ba? Hindi DDS yan. Pero I agree with him. Hindi naman tayo kailangan magkakaparehas sa kulay . Huwag ka lang bulag. Huwag ka lang himod puwet. Pag hindi ka naman hinog puwet, makikita mo yung totoo . Si Bongbong Marcos ayaw talaga malutas yung problema na yan. Ulitin natin yung sinabi, ha? Blue Ribbon Committee at nakita ko po na may talagang pagtatakip sa investigasyon, whether in the ICI at whether in the Blue Ribbon Committee. Talaga pong ayaw malaman ng Pangulo ang katotohanan. Yan. May pagtatakip sa ICI o sa Blue Ribbon at ayaw may pagtatakip at ayaw malaman talaga ng Pangulo ang katotohanan. And I totally agree with that. Bakit? Kasi siya ang mastermind. Bubuelta sa kanya . Kung gusto naman ni Lacson, kung gusto naman tingnan nyo sa Congress, inasnap, hininto agad-agad yung investigasyon sa ghost projects. Kaya lang sa Senado, mapalag sila Marcoleta. Pero, mas marami atang maleta si Lacson, hindi natin alam. Pumapalag din si Lacson. Kaya hindi matuloy-tuloy. Hindi katulad sa Congress na talagang parang nawalang parang bula yung investigasyon. Sa Senado, hindi, medyo pumapalag pa di ba? Ano po ulit? Ayaw malaman Ng Pangulo ang katotohanan. Oo. Ayaw malaman ng Pangulo ang katotohanan. Uulitin ko. Ayaw malaman ni Bongbong Marcos, yung presidente nyo, ang katotohanan sa nakawan sa sa ghost project, sa flood control scandal. Kumbaga, hindi na-inform ang Pangulo sa kung ano talaga yung nangyari. Yun po ba yung gusto niyo Kaya nga ipakahulugan doon? po, Oo. I doubt it that if they are really sincere in finding Saldico, Congressman Saldico. You're doubting if they are sincere in finding Zaldico. Sino po ang hindi Yes. sincero sa paghahanap kay Zaldico? The government. Yan, simple, di ba? Okay. Ano ibig sabihin? Hindi sincero ang ang administrasyon o si Bongbong Marcos hindi seryoso sa paghahanap kay Saldico. Sa madaling salita, kung hindi ka seryoso sa paghahanap kay Saldico, hindi ka rin seryosong mapauwi yan. Kaya naniniwala ako, yung nangyari doon, kunwari lang gusto nilang mapauwi. Natimbre nila na na-stop. No? So pinapunta na ron, hindi natin alam kung ang pinunta doon nila bida ay talagang mapauwi si Saldico o para makausap si Saldico o makausap doon at palayasin na. Maglaho ka ng parang bula, Saldico. Hindi po galing sa akin yan .
galing kay Kong Erice. Pero ako naniniwala, hindi talaga seryoso si Bongbong Marcos. Kaya sasagutin ko yung tanong kanina, meron bang pagkukulang ang pamahalaan kaya hindi napauwi si Saldico? Wala po silang pagkukulang. Yun po ang gusto ng Pangulo. Di umano. Yan yung sinabi ni Erice. Oh. Ayaw niya talaga mapauwi si Saldico. Bakit? Pag napauwi yan si Saldico, magtuturo yan. Paulit-ulit si Lacson naririnig nyo, di ba? Hindi namin matanggap ang testimony ni Saldico. Pero susundan namin ang ebidensya. Pero ang problema doon sa ebidensya ni Saldico ay hindi siya makapag-testify under oath. So ayaw nilang pauwiin yan kasi pag nag-testify yan under oath, 1,000% ituturo si Bongbong Marcos. Huwag na tayo maglokohan. Tuturo niya yan. So hindi sila seryoso pag-uuwi dyan. Kasi kung seryoso sila, bakit hindi willing yung 18 Marines magpaimbestiga sa Blue Ribbon under oath? Ba't ayaw ipatawag? Tapos ang gustong mag-under oath, yung ayaw umuwi. Nakikita nyo na? So sa madaling salita, binubudol na naman tayo ni Bongbong Marcos. Kunwari gustong mapauwi. O kunwari pinuntahan pa ron. Baka nga iba ang ginawa nila, hindi natin maasabi ha, hindi po sa nagbibintang. Ang ano dyan, posibilidad, may posibilidad, baka mamaya pagdating doon, kinausap tayo, sige umalis ka na, huwag ka nang papakita ulit, ikot ka ng ikot. Di ba? Galing naman kay Saldico Sinabihan siya, wag munang uuwi di ba? At yan, nagkukonek-connect ng lahat. Eto po, tingnan natin itong balita na may patungkol dito. Pakinggan naman natin itong side nitong si Secretary Bida. Baka sabihin tinitingnan lang natin yung ibang side. So, tingnan muna natin. Bakit nagkaloko-loko yung pagpunta nila dyan? Tingnan natin kung anong palusot na naman ang gagawin or kayo nang humusga kung talaga namang ginawa nila ang dapat gawin. I have to share difficult news, mga kababayan. Czech authorities have informed us that Mr. Saldico is no longer in their custody. Yan ang Iyo, nadali na. Bongbong Marcos, fake news. Hindi pansin nyo, hindi nagtugma yung script ni Bongbong Marcos at saka yung script ng DOJ. Naku. pinalita ni Justice Secretary Frederick Vida matapos makipagpulong sa mga opisyal ng Czech Republic. Hoy, at Secretary Bida, pagsalitain mo naman yung dalawa mong katabi. Pinaupo-upo mo pa dyan. Hindi mo naman pa nagsasalta. Ako, ayoko ng ganyan, ha? Pauupuin mo, hindi mo naman pagsasalitain. Wag na. Sabihin mo yung kasama nyo, si Secretary, hindi kayo pinagsalita. Ugnay ng pagkakahuli kay dating Congressman Zaldico. Ayon kay Vida, pinalaya ng Czech authorities si Ko matapos mahuli dahil sa kakulangan ng travel documents. Matipid din daw ang sagot ng mga opisyal ng Czech Republic nang tanungin nila kung bakit pinalaya ang dating kongresista at kung kailan siya nakaalis ng bansa. Nang dumating daw ang DOJ doon noong Biyernes, ang alam daw ni Vida ay nasa kustodiya pa ng Czech Republic si Ko. We asked for that reason. They reiterated that he is no longer within the territory of the Czech Republic. Yun. So sa madaling salita, ginawang tanga ng Czech Republic ang DOJ ng Pilipinas. Kasi ina-expect nila na pagdating nila doon, nandoon pa. Ngayon, nasa sa inyo ng mga manonood kung kayo ay naniniwala sa drama nitong si Bida. Pero sa akin, mas naniniwala ako sa sinabi ni Kong Erice na hindi seryoso si Bongbong Marcos o ang gobyerno ni Bongbong Marcos mapauwi si Saldico. So para sa akin, lahat yung ginagawa ng mga yan drama. Hindi yan totoo. Pero for discussion purposes, sundan natin. Di para kayong nagmukhang tanga dyan. Di ba? Bastusan yan .
Akala niyo nandiya-diyan, tapos wala pala. Oh, nakaalis na pala. Hindi nakipag-coordinate sa inyo. Oh, kayo naman, may representative naman tayo diyan, hindi naman kayo nakipag-coordinate, 'di ba? Eh, ang dami niyo diyan. Ibig sabihin lahat kayo tanga. 'Di ba? Anong drama? Ano 'yan? We also asked that when they did release, they said they can no longer furnish additional information. Oh, hindi pa kayo masagot, 'di ba? Tinatanong. Oh, ayaw pa kayong sagutin. Oh, di nabastos ang Pilipinas. Kasi, pagalitan niyo yung amo niyo, adelentado mag-announce. Ngayon, ang naglilinis nung kanyang amats, yung kanyang kalat, kayong nakapaligid sa kanya. Sabagay, baka naman may kita kayo. They're taking a position. I hope you understand that we should respect that. Kaya ngayon, malaya pa rin si Ko. The exact information, he is no longer within the territory of the Czech Republic. He is not detained. Posibleng nasa Europe pa si Ko pero hindi masabi ni Vida kung saan ang eksaktong lokasyon nito. Land travel daw ang ginagawa niya kaya nakakaikot siya sa Schengen area kahit hindi ginagamit ang kanyang pasaporte. Pero nakuha na raw nila ang impormasyon ng sasakyan na ginagamit ni Ko at driver na kasama niya. Aminado rin ang kalihim. Naguluhan siya sa naging pagtugon ng Czech authorities sa sitwasyon ni Ko. Yan. Ang kapal ng mukha nitong si Bida. Naguluhan daw siya doon sa mga pagsagot or impormasyong ibinigay ng Czech Republic. Paano pa kami? Kung kayo nga naguguluhan, nasa gobyerno na kayo. Kami pa. Nag-announce si Bongbong Marcos ng nahuli. Tapos mag-a-announce ka ng hindi nahuli. Tapos mag-a-announce si Bongbong na gagawin na ang paraan para maiuwi si Saldico. Tapos mag-a-announce ka, wala na sa Czech Republic at malaya na si Saldico ang nag-iikot dyan. Oh. Di lalo kaming naguguluhan compared sa inyo. Ang gulo-gulo nyo di ba? Pambihira, Disappointed for lack of further knowledge. They express that they do understand the gravity, the concern of the Filipino public. I'm confused at the legal parameters where this is coming from. Sa ngayon, umaasa ang DOJ na mailalabas na ng Interpol ang Red Notice laban kay Ko. Ito ay request sa iba't ibang bansa para hanapin at pansamantalang arestuhin ang isang taong wanted. Yun nga lang, hindi obligado ang mga bansang ipatupad ito. That's why we explore for other bilateral or multilateral agreements and we invoke particular provisions in the matter. Sa kabila nito, kumpiyansa pa rin ang DOJ na maiuuwi sa Pilipinas si Ko. Gano'n kayo Mataas ang kakumpiyansa? 99%. And let's look at this, sabi nga nila, hindi naman binibilang yung nadadapa ka Ang mahalaga yung pagbangon at may natutunan tayo. Ayun. Ang problema, di ba? Ang sabi niya, sigurado siya. 99% mauuwi si Saldico. Tanong ko kayo, ilagay nyo dyan sa comment section. Kayo ba ay naniniwalang maiuwi si Saldico? Gusto mo pustahan tayo, Bida? Pustahan tayo kung maiuwi si Saldico. Posibleng maiuwi si Saldico kapag hindi na si Bongbong siguro presidente or no choice na ang gobyerno. Pero sa tingin ko, malabong umuwi si Saldico. 'Di ba? Kasi nga hindi naman seryoso sa paghahanap at sa investigasyon at humanap ng kalutasan ang gobyerno ni Bongbong Marcos sa problemang ito. Kaya yung 99% mo, malabo yan. Sa tingin ko, mga nasa 20% lang yan. Yung pagtipong naipit na, yung wala na silang magawa, mahahalata na kung hindi pauwiin. Yung desperado na. Pero hanggat ngayon ganyang kontrolado, hindi pa uuwi niyan si Saldico. 'Di ba? Yung sinasabi mo na kailangan yung pagbagsak,
hindi naman usapin kung ilang beses ka babagsak, ilang beses ka matutumba kung ikaw ay tatayo. Ang problema sa ganyang prinsipyo, okay 'yan. Pero sa ating ngayon na napakalaki ng, tama sa Pilipinas nitong nakawan na 'yan, wala tayong oras para mag-antay ng gano'ng katagal para masolusyunan ito. Habang ang mga politiko ay patuloy na nangungurakot at ginagamit ang pera ng taong bayan sa pamumulitika. So, kung tumba ka ng tumba, baka mamaya abutin ng siyam-siyam 'yan, wala na, ubos na pera ng taong bayan. Ha, Secretary Bida. May natutunan tayo. Na-delay lang tayo. Nakarating na raw kay Pangulong Bongbong Marcos ang nangyari kay Ko. Nanindigan din ng DOJ na hindi premature ang pahayag ng Pangulo na nahuli si Ko noong April 16. Hindi daw premature. Alam mo, Bongbong Marcos, bida-bida ka kasi. Ha? Nangatog ka, aminin mo, nanginig ka, nung nabalita mong nahuli si Saldico, kaya nagpapunta ka agad dyan. So, in defensive mode. Alam mo yung pag-announce niya nang nahuli na si Saldico at iuuwi na dito, gagawa na ng para maiuwi, is the same thing ng announcement niya na mahiya naman kayo. It is in a defensive mode. Ha? Na iimbestigahan yung flood control projects. Pero sa katunayan, ayaw niya yun. Pero in-announce na yun para paputok na yung issue ng flood control, paputok na yung issue ng ghost projects, inunahan niya lang. Pero sa totoo, ayaw niyang imbestigahan. At hanggang ngayon, siguro naman nakikita nyo ayaw niyang imbestigahan. Same thing dito. Inunahan niya lang mag-announce. Pero sa katunayan, ayaw niyang pauwiin si Saldico dahil madadali siya. Nag-announce lang siya para kung sakali na talagang obligado silang iuwi, ipagmamalaki niya, ginawa namin 'to. Credit grabber. And at the same time, ginusto niya. Oh, 'di ba ipagmamalaki ni Claire? Ba't namin siya pauuwiin, 'di ba? Kung alam naming ituturo niya si Bongbong. Sa madaling salita, ay kumpiyansa ang Pangulo na hindi siya ituturo dahil wala siyang kasalanan. Yan na naman ang palusot. 'Di ba? Ang Pangulo ang unang nagsalita patungkol sa flood control. Nakikita nyo? Same. Parehas na parehas. Diyan nagkabulilyaso si Bongbong Marcos. Hindi na uwi. Palit sila script. Next po. Ito po, pag-usapan natin. Tao ng Executive Department. Executive Department. Pinagsasauli ng 1 billion. Laki po, no? Pambihira. 1 billion pinagsasauli. Oh, by the way, Yusek Bernardo committed na magbalik ng 1 billion. Talaga? Yes, talaga. Sa gobyerno para maging state witness or something to that effect. Ayan. Bernardo, Yusek Bernardo, Yusek lang. Yusek lang. Pinagbabalik ng 1 billion para maging state witness. Ha? Isipin mo, kung magbabalik ka ng 1 billion, ibig sabihin yan, wag magpakatotoo na tayo. Willing ka magbalik ng 1 billion. Wag, diretsahin na natin. Wag na tayong maglokohan dito. Ibig sabihin yan, mas malaki pa ang nakuha mo. Mas malaki pa kinita mo. Kasi willing ka magbalik ng 1 billion eh. 'Di ba? Wag ka lang gambalain. Gawin ka lang state witness. Tago mo na yung nakurakot mo. Yung 1 billion, tago mo na. Tapos mag-state witness ka kasi pag state witness ka, hindi ka na pwedeng idemanda. Ligtas ka na. Naiintindihan? So at least, kung ano man yung naitago mo, hindi natin alam. Baka may naitagong 1 billion yan, 2 billion. Isipin mo, Yusek lang yan. Yusek Bernardo magsasauli. Paano pa kaya yung mga matataas sa kanya? Yusek.
tao ng executive. Paano pa kaya yung mas mataas na executive? Yung pinaka-executive na si Bongbong Marcos. Magkanong kitaan? Grabe, nakakalula, no? Hmm. Ano po? Based on the news that I read, almost or more than half na ibalik. 1 billion undersecretary to. You know, he's been It's shocking. But you know, I would imagine he had accumulated so much because he's been an undersecretary since the time of President Duterte. Ito na maito ka na. Maidamay mo lang si Duterte para kang tanga. Oo. Oo. Ay, panahon pa daw ni Duterte. Anyway, trip mo yan eh. Lagi naman, pagka may nakawan ngayon, sasabihin nung panahon pa naman ni Duterte. Diba? Alam naman natin yung ganyang style nila eh. Anyway, for discussion purposes, sige, tanggapin natin. Ibig sabihin, talamak talaga tong Bernardo na ito. Bakit nyo gagawing testigo? Ibig sabihin, dati nang magnanakaw yan. Matagal nang nakakalusot. Di ba? Ba't nyo palulusutin? Ba't nyo gagawing state witness? All the more na hindi nyo dapat ginawang state witness yan kung matagal na pala. Ang dami nyo makakalkal na records niyan. Mahaba-haba. So, Well, mahaba. actually, sa panahon pa ni President Estrada, Hindi siya. Panahon pa ni Estrada. Kung panahon pa ni Estrada, di tatama din panahon ni Pinoy. Naloko na ang script. Ayaw niyang tanggapin. Hindi. Sige, sagot. he's there eh. Nandun lang siya eh. Oh, he's there. Nandun lang. Alam ko nung panahon ni Babe Singson, Yes, Pinoy. ni-request siya ni Erap Yes. to go to the city of Manila. Yes, parang Nandun siya. tinabi. Panahon ni Pinoy. Panahon pa ni Pinoy. Tapos nabalik or I something to that I effect. asked Babe Singson, was there any hanky-panky during that time? Wala. They just requested kunin si Bernardo to city of Manila. Pero, Matagal na pala, no? Matagal na si Bernardo. Grabe. Kaya, alam mo, meron ako nadidinig. Ako'y tanong lang, may katotohanan ba to, Bernardo? Sabi nga, ang dami mo raw bahay. Tapos, ang dami mo pa raw kinakasama. Hindi, sabi ko nga, ayoko nang pakialaman yung mga personal mo. Kung marami kang kinakasama, siguro naman yung kinakasama mo, babae. Pero madami daw eh. Siyempre, kung marami kang binabahay, marami kang kinakasama, naku. Anyway, doon na lang tayo sa Oo. Doon sa isipin mo, undersecretary ka ng gobyerno, tapos ikaw yung ganyan. Paano mo pagkakatiwalaan yung mga ituturo niyan? Di ba? Selective memory nga, sabi nung justice, di ba? Pero siya yung parang sinasabing arkitekto nitong whole flood control. And one of those architects, I don't know if that's correct, if my understanding is correct. But he played a crucial role there. ako, I don't believe he can do it alone eh. Of course, obviously. Parang sindikato eh. Working together and involving other agencies for that matter. Yan. Tama yung sinabi. Ako, naniniwala ako na arkitekto po ito si Bernardo. I agree with you. Pero dagdagan ko, hindi lang arkitekto to si Bernardo. Isa po ito sa mastermind. No? Pero, tama rin na meron pang mas mga matataas sa kanya. Diyan sa executive department, na tama yung sinasabi na sindikato yan. Kaya nga magtuturo yan eh. Yung mga ituturo ni Bernardo, kaya na itinuturo si Bong Revilla, hindi ako naniniwala dyan. Alam naman natin na tatamaan talaga si Bernardo dahil kalaban sa politika sa Cavite, and at the same time, kaibigan niya ni BP Sara. No? Pero nandiyan po sa executive department yan. Ang problema dyan, yung mga matataas sa kanya. Siya lang ang pinagalaw. Next po. Ito po, magandang balita ito. At ito po yung inaantay ng mga Pilipino. Sana lang po ay hindi ito
mapolitika na naman. Dapat siguro magkusang loob na si Bongbong Marcos. Huwag niya nang takbuhan ito. Ang tagal niya nang tinatakbuhan nito eh. Even before the election, binablog ko na yan, Bongbong Marcos, hindi mo matatakbuhan itong issue na to. Susuwagin ka niyan kasi maghahanap ang taong bayan ng katotohanan. Ito na po yung inaantay ninyo. Malapit na. Suportado ng nakararaming Pilipino ang inihaing petisyon sa kataas-taasang hukuman na humihiling na sumailalim sa physical at medical examination si Pangulong Marcos Jr. at isa publiko ang medical report nito. Madeline Ulitin ko isa publiko ang medical records. At hindi lang yon, pati drug test. Villar Moratillo sa balita. Dapat. Siyempre, para malaman ng mamamayan. Oo, tama yun. Kailangan malaman ng publiko. Kahit naman sinong presidente dati pa eh. Kung anong kalagayan ng presidente, dapat malalaman ng taong bayan yun eh. Itong iginiit ng ilan nating kababayan na nakausap ng Net25 News team patungkol sa petisyon sa Korte Suprema na humihiling na atasan nito si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sumailalim sa physical examination. Sa petisyong inihain ni dating House Speaker Pantaleon Alvarez, iginiit nito na ang kalusugan at well-being ng Pangulo ay matter of public concern at dapat isa publiko. Bukod sa physical exam, hiniling rin na magpasailalim ang Pangulo sa hair follicle test para malaman kung gumagamit ba ito ng illegal na droga. Yun. Bongbong Marcos, sana naman. Huwag na naman yung ipakita mo yung sa St. Luke's tapos na. Hindi ko po pinagbibintangan ng St. Luke's na fake news. Kaya lang, naglabas sila tapos na. Diba? Sana, magtawag ka ng media. Pag naglabas ka ng medical records, pa-interview mo rin yung naglabas na doktor na ito ay legit. And at the same time, pag nagpa-drug test ka, magsama ka ng media. Eto, dito ako magpapa-drug test. Dito sa ospital na ito, dito sa PIDEA na to, hair follicle test. Eto, bubunutin ko mismo. Ibibigay ko kay doktor kwek-kwek. I-examine nyo yan. Walang lusot. Ang punto rito ng Korte Suprema ay maalis ang pagdududa ng taong bayan. Hindi para lusutan. Naiintindihan? Kasi kung dadayain nyo lang or gagawin nyo lang yung drug test ng hindi convincing, walang purpose. Ang pinaka-purpose, maalis yung duda at manumbalik ang tiwala sa'yo. Hindi babalik ang tiwala ng taong bayan sa'yo. Remember this, mawawala ang mandato mo pag wala ang tiwala ng taong bayan. It's just a matter of time. Pag yaan, napatunayan mo na hair follicle test, live, maniniwala ang taong bayan sa'yo. Ano kayang palagay dito ng publiko? Para sa kanya din yun eh. Kung nagsisinungaling ba siya o hindi. Totoo sinabi niya wala siyang bisyo, ganyan. Oo, kung kailangan talaga niya magpatest para malaman din ng taong bayan kung totoo ba talaga o hindi. Siguro sir, para mas okay po yung sa mga tao. Una rin Kasi, alam mo, hindi naman kailangan, pinahihirapan pa. Diba? Halimbawa ako. Diba? Ako ay isang, halimbawa, senador. At duda ang taong bayan na ako'y gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Di kasino ba namang sabihin ko, sige, i-live natin. Diba? Andali sige, gusto mo 3 times a day, 3 times a week, magpa-drug test ako. Diba? Andali naman Bongbong naman, nagtataka ako sa iyo. Bakit tago ka ng tago sa drug test? Kailangan mo pa ang Korte Suprema. Pambihira naman. Bakit may maraming, Bongbong Marcos, maraming paraan na pwede mo namang padaliin ang buhay ng Pilipino. Bakit pati pagpapadrug test, pati medical test mo, pinahihirapan mo pa ang Pilipinas? Wala ka namang gagawin dito sa Pilipinas kung hindi pahirapan kami. dito, inatasan ng Korte Suprema ang Pangulo na magkomento sa nasabing petisyon. 10 araw ang ibinigay ng SC para maisumite ang komento. Sabi ng Malacanang, susunod sila sa Korte Suprema.
Kung utos po ng Supreme Court yan, ay gagampan na lang po at gagawa po ng comment. Paano siya makakapag-comment? Abogado siya. Kontrahin niya Supreme Court o madidisbar siya. Pero kayo puminta. Pintahin niyo yung pagmumukha ni Claire Castro sa sagot niyang yan. Stress. Stress ka. Mukha bang confident si Claire Castro dyan sa examination na yan? Dyan sa medical exam at saka sa hair follicle test. Mukha ba siyang confident? O mukhang stress siya? Hindi yung sinabi niya na gagawin nila. Yung kanyang demeanor. Mukha bang gusto niya? Mukhang ayaw niya. Dito pa lang nilalaglag niya na si Bongbong Marcos eh. Parang isip-isip. Ako ang dating sa akin, pambira, yari na tayo dito. Yari na kami rito. Malaking problema to. Paano na namang lulusutan? Diba, yung ganyang mukha di ba? Mukha ba siyang masaya? Naubusan na siya ng palusot. Ay, hirap magtanggol, no? Sa palpak na amo. Gagawa po ng comment. Madeline Villar Moratillo para sa Mata. Yan. So, good luck sa'yo, Bongbong Marcos, at sana i-live mo. Huwag mong taguan at lusutan ang batas. Next po. Pag-usapan natin bahagya ito kasi gusto ko lang matawa kayo. Tingnan niyo po kung gaano kadesperada to si Risa Ontiveros. Kulang na lang ilako ang sarili. Hindi, magkaroon ka naman ng kahihiyan sa sarili, Risa Ontiveros. Ilang beses ko namang sinabi na bukas at willing ako gawin yung tungkuling iyon. So right now, seryosong pinaghahandaan at kinoconsider yung possibility na yon. And eventually, kung ako or kung iba pa sa hanay namin ang lumabas na pinakamalakas mula sa aming hanay, ang magiging, as from the start, ang magiging position ko pa rin ay magkaisa kami para suportahan whether Ito yan. So, sa madaling salita, si Risa ay pumupostura or nilalako ang sarili na siya ay handang tumakbo. Samantalang yung iba pinipilit, si Risa nagpupumilit. Can you see the obvious? Can you see the desperation of Risa? Can you see the desperation of the yellows? Diba? Pilit to ng pilit. Hindi nga aabot sa 1% ang sa survey ito si Risa. Maswerte na kung umabot ng 3% sa survey ito si Risa. 'Di ba? Maawa naman kayo mga pinklawan. Kung ito ang inyong gagawing standard bearer. Alam mo, ganito lang kasimple yan. Tunay na inodoro ang dilawan. Tunay na laos na ang dilawan. Tunay na wala ng influence ang dilawan. Tunay na desperado na ang dilawan kung ginawa nilang standard bearer to si Risa. O wala talaga. Wala na silang pag-asa. Kaya pag ito naging standard bearer nyo, ay asahan ninyo si Trillanes, alis na nagbansa. Walang panalo to. Malayo sa kalingkingan. Wala. Kasi na-discover na ng tao to eh. Ako nga, baka sa tingin ko, barangay captain, hindi na to manalo. Malabo na to. Malabo. ako o iba pa mula sa hanay namin. Basta't kung sino ang pinakamalakas na maaring mag-contend from our ranks. Wala na si former Vice President Benito ano na siya, for re-election na siya doon sa Naga. So, aside from you, may mga nag-apply na sa'yo for
senatorial time or Ah. presidential? Wala pa namang nag-a-apply pero actually May nag-apply na sa senador. Kasi ayaw na ni Lenny. Oh, hindi nagsabi na siya hindi siya may nag-apply na siya sa senador. Naawa ako dito kay Risa, nagmumukhang tanga. Wag niyo nang gawing masyadong mukhang tanga. mula nung 2022, nung pinaghandaan namin yung midterms last year at mula last year na pinaghahandaan ang general elections, patuloy naman akong kumakausap sa mga kasama sa reform, opposition, modernizing forces na magbuo ng Senate slate sa midterms at magbuo ng complete slate para sa general elections. Ang gulo-gulo nito, tinatawag niya yung opposition. Paano kayo magiging opposition? Gusto nyong pakipagsabwatan sa gobyerno, 'di ba? Doon pa lang sa word na opposition ay dapat iba kayo sa gagawing partido or patatakbuhin ng gobyerno. Ang gusto mo, magkaroon kayo ng gobyerno ng pagkakaisa. Paano kayo naging oposisyon? Meron pa kayong tinatawag na modern reforms. Ganun din yun. Kayo-kayo lang din yun. Ang accurate na pangalan nyo kain suka. Modern reforms, So patuloy yung ganyang mga pag-uusap, ganyang pag-iimbita na magbuo kami ng buong slate at magkaisa kami para doon. Possibility na i-adapt din ng administration. I cannot speak for the administration. At first things first, ang unang tungkulin namin ay ayusin ang sarili namin, ang aming bakuran, so that any other groups na maaring lumapit, if they do, they would find us timely, ready, strong. Hindi pa rin kayo mananalo. 'Di ba? So, yun naman ang plano nila. Isa lang ang patatakbuhin para one-on-one lang lamang kay Sara. Naduwag na si Lenny, alam niya hindi siya mananalo Siyempre, kung ikaw ay may pinanghahawakang pangalan at alam mong talagang malakas ka. Like halimbawa si Lenny, malapit yung porsyento niya siya yung pinakamalakas na pwedeng kumalaban kay Sara So, medyo yung porsyento nila ay hindi ganong masyadong malayo. Although malayo, pero hindi ganong kalayo. Sa katulad ni Risa, ito talagang tatambakan to. So malayo. Siyempre, gugustuhin nitong tumakbo kasi wala namang masisira sa kanya dahil in the first place, wala siyang pag-asang manalo. Kailangan na lang niyang kumita. Ganun, pag tumakbo ka, kikita ka May support ka ng partido mo. May support ka ng mga negosyante. So in short, matalo o manalo, panalo ka, Risa. Sa pera. Oo. Pero sa pagtakbo, malabo. So malalaman natin kung gaano kalaos ang dilaw. Ito po muna ang ating pag-usapan. Alam nyo, ito si Bongbong Marcos, 'di ba? Ang sabi nga dito nila PRRD, spoiled. Bratty. Laki sa layaw laki sa layaw, Jeprox. Alam niyo yung kantang yun, pero ito may katunayan kay Bongbong Marcos. Kasi Bongbong Marcos, maliit ang tingin sa atin. Maliit ang tingin sa atin, nagmamayabang pa, maliit ang tingin sa Pilipino. Kita nyo naman di ba? Syempre, mata pobre yan. New Yorker yan di ba? New Yorker yan. Sige. So, tingnan nyo po itong video na ito at kayo na po humusga kung paano tayo minamaliit ni Bongbong Marcos. Tingnan po natin. Nakausap po mismo natin ang Pangulo ngayong araw. At ano sabi? sinabi niya na disappointed siya. Dahil malapit na sana natin na pauwi si Zaldico. But since meron nga pong ibang bansang involved, at ang lumalabas lamang po na kanyang na-violate ay ang paggamit ng invalid documentation. So, ang bansang Czech Republic po ang siyang mag-uutos kung anong gagawin kay Zaldico. Yo! Sabi nga ni
JB Ejercito. Oh, nahuli di umano sa Czech Republic. Oh, yun lang, yung pala nag-check-in lang. Czech Republic, nag-check-in, nag-check-out din. Pambihira, no? Nakakahiya yung gobyerno ni Bongbong Marcos, nahuli daw. Pero hindi maiuwi. 'Di ba? Hindi raw pwedeng maaresto. Ano ba talaga ang gulo-gulo? 'Di ba? So walang nangyari. Sa madaling salita, fake news peddler. Oo, fake news peddler si Bongbong Marcos. Kahit anong ikot-ikutin nyo, kahit itanong nyo sa abogado ha, hindi yung abogadong yung matabang bakla, wag doon. Ha? Wag yung mga abogadong nakakatanggap ng maleta o may inaasahang posisyon kay Bongbong Marcos. Doon sa abogadong neutral. Walang magsasabi sa inyo na yung nahuli ay hindi naaresto. Diyan tayo niloloko. Pero sa madaling salita, hindi mapapauwi si Bongbong Marcos. Ay si Saldico ni Bongbong Marcos. Palpak. Ang aga nagmayabang. Eto ang tanong. Ha? Ito ang malupit na tanong kay Bongbong Marcos. Tingnan po ninyo ang sagot. Batid din po siguro ng Pangulo na hindi lamang siyang dismayado, kundi marami sa mga Pilipino ang umasa. Ako rin, umasa ako. Oh. Paasa ka pala, Bongbong Marcos eh. Paasa ka eh. Si Claire, tinan nyo ha. Punahin nyo si Claire, parang mainit ang ulo. Siyempre. Ipagtanggol mo ba naman yung boss mong gunggong? Yung ganyang kagunggong na boss mo. Yung naku. Oo, may kinukwento kasi sa akin dati na pag naging boss niya daw itong si Bongbong Marcos, ang hirap daw talaga ipagtanggol. Tanggol ka ng tanggol, kalat naman ng kalat. O sige, may kita nyo naman kay Claire, di ba? Mainit ang ulo. Sige. Sa kanya nang galing ang anunsyo. Doesn't the President feel compelled to issue an apology over the announcement that he made himself? Balik ko ang tanong. Saan po siya dapat mag-apologize? Ay, ang taray! Ang taray! Anak mayaman din. Anak mayaman. Ang tinatanong, hindi ba dapat mag-sorry si Bongbong Marcos sa mga Pilipino? O, binabalik pa ni Claire, isa tong malaki. Siguro, ang arrive ni Claire, parang siya yung asawa, Ang tanong, bakit siya kailangan mag-sorry? Siyempre, nag-announce yung presidente ng nahuli. Anong ibig sabihin? Umaasa mga Pilipino maibabalik si Saldico. Yun naman pala, hindi. Di fake news. Ba't ka nag-announce? Kasi sa madaling salita, hindi nga naman trabaho ng presidente mag-announce. Ano ba siya? Reporter? Vlogger? TikToker? Kasi pagka kala mo maipagmamalaki niya announce, pero pagdating sa drug test, ang kupad. Di ba? Nasunog. Sunog si Bongbong Marcos. Ano ba? Kayo tanungin ko, dapat ba mag-apologize? Dapat ba mag-sorry si Bongbong Marcos? For at the very least, raising expectations that Zaldico will be made to answer to the Filipino people. Lahat naman po tayo ay umasa. Lahat naman po na dapat gawin ay ginawa ng Pangulo at ng administrasyon. Ang kanyang inireport naman po ay tama. So sa madaling salita, ang punto ni Claire, umasa kayo. Ang Pangulo din umasa. At ginawa naman niya yung kailangan niyang gawin. So hindi niya kailangan mag-sorry. Ay, mayabang. Laki sa layaw. Jeprox. Laki sa layaw si Bongbong. Spoiled brat talaga. Di ba? Kung ganyan ang attitude ng presidente, etong problema natin sa Pilipinas. Seriously, this is the problem of the Philippines. Hanggang ngayon, wala akong makita na posibleng merong katangian na ito. We need leaders. Iba po yung malakas sa masa, iba yung malakas sa boto, iba yung matalino, iba yung mabait, iba yung leader. Alam mo, sa mga naging presidente, isa lang ang nakita kong leader. Si PRRD.
At mukhang matatagalan pa tayo makakuha ng isang leader. Tatandaan po natin, wala sa talino yan. Wala sa karisma. Wala sa dami ng boto. Etong si Bongbong Marcos hindi leader. Kasi ang leader marunong mag-sorry. Ano ka, Bongbong? Perpekto? Di ba? Ang tingin ni Bongbong sa sarili niya na napakataas, kayo mga Pilipino ang baba, ba't ako magsosorry sa inyo? Ginawa ko naman ang kailangan kong gawin. Umasa din ako. Di ba? Si Bongbong is not a leader. He is not even competent to become a barangay tanod. Wala talaga. Walang-wala. Yan ang malaking problema natin. So, wala po tayong nakikita na maaaring sabihing pagkakamali ng Pangulo dahil hindi po ito tinulugan ng Pangulo. Pero since ipinatatawag po niya ang ambassador ng Czech Republic at ng France para malaman kaninyo kung ano ang mga Galit na siya. Napapakamot. Ay, ang tigas ng ulo mo. Hindi ka ba nabigyan ng maleta? Parang gano'n. Tigas ng mga... Oo. pwedeng nagawa sana, is that an admission that something went wrong somewhere? Yan po ang pag-uusapan. Kung meron nga ba tayong pagkukulang o meron bang hindi nagawa para po mas maliwanagan tayo, ano pa ang dapat gawin at ano pa ang dapat maitulong ng ibang bansa, lalong-lalo naman po na tayo naman po ay meron tinatawag na United Nations Convention Against Corruption. So, ang kaso po na kinakaharap ni Saldico ay patungkol sa malversation. So, aalamin lamang po ng Pangulo, ano ba ang dapat pang nagawa? Dahil sa atin pagkakaalam, sa pagkakaalam ng Pangulo, lahat po ng dapat gawin ay ginawa na. Ayun. So sa madaling salita, hindi siya magsosorry. Ha? Kahit umasa kayo, basta nagawa ko, kasalanan ko, umasa din ako, hindi ako magsosorry sa inyo. Bahala kayo dyan. Pero ang tanong, meron bang pagkukulang? Yun ang tanong nung nung journalist. Ang sagot niya, yun pa ang pag-uusapan. Okay? Alam mo kung ako tatanungin? Sige, sa tingin ninyo, meron bang dapat pang nagawa o meron bang pagkakamali ang gobyerno? Bakit hindi natuloy na naibalik si Saldico? Di ba? Alam nyo kung ako tatanungin, walang pagkakamali ang gobyerno. Bakit? Mamaya sasagutin natin yan sa mga topic natin. Kasi, may plano dyan. Gusto nyo malaman yung plano? Yan po yung sinabi ng congressman. Mamaya, pag-uusapan po natin yan, ha? Huwag po kayong aalis. Next topic po. Kaya nga naman, pumalpak ang gobyerno. Ang tanong, di ba? Naghihirap na ang Pilipinas. Yan yung sinasabi natin, 2 araw na po nating sinasabi ito. Habang naghihirap ang Pilipinas, etong ating DOJ Secretary at yung kanyang team, hindi ko rin alam kung medyo may kulang sa pag-uutak, bakit pumunta doon nang pwede naman niyang kinausap. Meron namang representative, meron namang ambassador, yung Czech Republic dito sa atin. Pwede naman niyang gawin online. Maraming paraan bakit kailangan puntahan doon. Dahil sa akala nila mahuhuli, di gumastos lang sila doon. Yan ang matindi Di ba? Naghihirap na nga tayo, puro pa kayo gastusin. Hindi naman yan pupunta dyan ng naka-economy class. Hindi naman yan mag-check-in sa Sogo lang. Di ba? Mahal po ang gastusin doon. At higit sa lahat, napahiya po tayo. Pagdating doon. Hindi naman yan pupunta lang mag-isa. Di ba? So sayang yung oras ng ginagawa nitong DOJ imbis na nagpunta lang dito. Kaya nga naman, tingnan po natin. Sa tingin po ninyo, magkano po ba ang ginastos dito sa biyahe? Tanungin natin sila, magkano ba ang ginastos nyo dyan, Claire? Uli.
Hindi naman po nagpunta doon ang ating mga opisyal para magbakasyon. Pinunta po nila doon ay trabaho. There are calls na ilabas ng palasyo ang total costing ng pagpunta ng Prague ng government team sa Prague. Is the palace inclined to do this? Para lang kasi ang sinasabi is wala naman daw nangyari at dahil hindi naman naiuwi si Saldico. Ayan, walang napala ang Pilipinas dyan sa pagpunta nila dyan. Puro kayo isang katutak, 1,000, isang tanga kayo dyan nagpunta. Ha? Oh. Nagsayang kayo ng pera, magkano ang ginastos? Yun ang tanong. Tingnan nyo po ang reaction ni Claire. Ha? Tingnan nyo po ang reaction ng tagapagsalita ng Malacanang. Sa madaling salita, ang salita nito si Claire yan ang salita ni Bongbong Marcos. O magkano ginastos nyo, Bongbong Marcos? Sagot. Hindi naman po nagpunta doon ang ating mga opisyal para magbakasyon. Magkano nga ang ginastos? Hindi ko naman sinabi ron para magpunta ron kung nagbakasyon o nagsirkus sila doon, kung kumain ng popcorn o bumili ng tubig or kung ano man pinaggagawa o nag-cocaine sila doon. Hindi naman po yun ang usapan. Ha? Hindi naman po yun ang tanong. Ang tanong magkano ginastos, hindi kung nagtrabaho sila doon o hindi. Given na yun, nagpunta ba't ka naman pupunta ron? Di ba? Ng bakasyon pa. Ito naman si Claire, hindi ko naman alam. Parang tanga eh. Parang hindi abogado sumagot. Pinunta po nila doon ay trabaho para po sa kondisyon at kalagayan ni Saldico. Kung man po ang nagastos dito, ito po ay trabaho ng gobyerno. Maaari po itong makita sa COA. Ba't di mo na lang sabihin? Di ba? Simple lang eh. Mainit ang ulo mo, Claire. Ako'y magtatanong lang ha, medyo personal. Meron ka ba? Parang meron ka. Oo. Di ba? Paano ka? Nag-away ba kayo ng boyfriend mo? Meron ka ba? O hindi ko alam eh kung ano eh. Ay naku, ayoko baka madamay pa kung sino kasi pero may anyway, ba't hindi mo sabihin kung magkano nagastos? Wala bang karapatan ng mga Pilipino para kasi pera naman ng mga Pilipino yan. Iba nga, buti nga kayo sa sarap ng buhay ninyo. Pilipinas halos hindi nyo mapagbigyan yung maalis yung VAT, biyahe pa kayo ng biyahe. Di ba? Hindi nyo mapagbigyan yung mga drivers natin, ng mga jeepney drivers sa kanilang mga hiling. Tapos kayo biyahe ng biyahe, wala namang silbi yung biyahe ninyo. Tapos magtatanong lang ng gastusin, hindi nyo masagot. Oh, hirap sa iyo, Claire eh. Nako. Pero gusto nyo malaman. Oh, eto po, ha? Eto po. Oh. Bakit? Or sa tingin ninyo, nagkamali ba ang gobyerno? May kulang ba ang gobyerno kaya hindi napauwi si Saldico? Maraming salamat po. Huwag pong kakalimutan ha. Doon sa mga hindi ko pa po subscriber. Ulit. Baka pwede naman mag-subscribe kayo. And doon sa mga nakapanood nito, check nyo, paki-like nyo po itong video na ito, itong vlog na ito. Malaking tulong po sa atin yan. Maraming salamat po. God bless everyone.